Tagal ba ako manuyo? Inanuyo ako agad. Thank you for listening Above Ruby's podcast, created by a mom for every mom and parents for that matter, embracing parenthood and sanity. Here to help you get by through weekly discussions on parenting as you juggle daily in life. Hi, and welcome back to another episode of Above Ruby's podcast. I am now with my husband, Daniel. Say hi. Hi. Hi, magandang araw. Yes, for this episode, we are going to talk about relationship and marriage in general. We've been in a relationship since 2008 and we got married 4 years after in 2012. And we are turning 12 years na. Magto 12 years na kami this coming October. 12 years nang naglolokohan. Okay. So, a brief story about us. How did we first met? First time na nagkita tayo. Hindi ko na maalala eh. Joke. Sa church. Sa Golden Shower, Grace Gospel Church. So, nung time na yun, ikaw yung speaker sa youth fellowship kasi estudyante pa siya nun sa IGBI Bible School. So, siya yung naimbitahang maging speaker. So, doon. Ako dahil musician ako, nagigitara ako. So, nagkita kami ron. Ayun. Yun lang naman. Wala namang ganap. Ganap agad. Yun ba yun? Or yung graduation sa dito? Yun nga yun. Yung youth service nga. Tapos, after nun, yun na yung graduation dito sa IGBI Bataan. The following year. Pero hindi talaga tayo yung, diba, yung close friends or casual lang, no? Kasi nga yung mga kaibigan mo, yun yung mga kaibigan ko, sila Pastor Paul, sila Melissa, friends mo sila, yun parang gano'n. Ano yung first impression mo sa akin? Napakapayat. Parang malnourished. Bastos ka. Napakakapal ng buhok, tapos napakapayat. Naisip ko nga kumakain ba to? Ako, first impression ko sa'yo, matangos ang ilong. Nice. Pag nakatagilid yan. Tapos, a year after, nung dapat mag-i-intern ako sa Golden Shower Grace Gospel Church, doon kami mas nagkakilala pa. Tapos, naging kami din eventually after. Tapos, kasi nagsimula siyang naligaw, mga gaya. Joke. Tapos, what made us decide? What made you decide, since ikaw naman yung nagbanggit nito, what made you decide that it's about time we get married? Yung yung matagal na kasi 4 years na magkakilala, magka-relasyon. Ripe na siya for me. Ako kasi nung time na yun, nasa 24 na ako. So, sabi ko, pwede na. Kasi nga, ang goal ko kasi, before pa gusto ko, tropa ko lang yung anak namin. Bale, ayoko na, example, mag-anak, sobrang layo. So, pangit. Mas maganda yung magkadikit lang. Naalala mo pa yung kailan natin unang pinag-usapan yun? Yung getting married? Nag-usap tayo. Di ko maalala eh. Pero basta, nag-propose ako sa'yo. Parang napag-usapan natin na, sige, magpakasal tayo sa barko. So, galing kaming Cebu. Pauwi kami galing sa National Conference. Kahit mga young people pa kami, sumasali kami ng mga National Conference, Workers Conference before. Sabi ko sa kanya na para bang kami noon, mala Titanic. magpakasal na tayo kasi nga pwede na. Ayan. So, di naman niya talaga, gustong-gusto naman niya talaga, nagantay na siya sa akin. Ayun, tapos the year after that, hindi man sobrang the year after kasi mga 1.5 taon siguro pagkatapos. Hindi naman namin sinadya, pero following year pala, 2012, yun na yung huling parang we came up with December 12, 2012. So, 12-12-12 yung naging wedding date namin. What is life for us in general? Paano tayo nagsimula nung magkarelasyon pa tayo hanggang ngayon? Simple lang. Parehas tayo nag-work. Tapos habang binibuild yung
family sa pamagitan ni Lord ating gabay. Busy kasi tayo, di kasi natin namamalayan yung araw, yung panahon kasi nga busy tayo sa kanya-kanyang gawain, ministry. Napakaganda na may ministry pa rin habang nag-work ka, hindi mo nakakalimutan yung gawain ng Panginoon. Kahit wala pa kayong baby or kaka-start lang ng married life nyo, naging busy kayo at yung mabilis na di nyo namalayan yung araw pag involved kayo sa gawain ng Panginoon. Yun lang naman yung mga talagang ginawa natin. Nagsimula kami as very ordinary youth lang sa church. Pasaway din kami nun. Marami ding mga medyo pinagsabihan kami kasi medyo pasaway nga kami mga young people noon. And then, simple lang, kumakain kami ng quick lang yung snacks namin pag nagde-date kami dati. Tapos naglalakad madalas mula sa Payatas puntang Batasan. Tapos eventually after namin maging volunteer workers sa church, nag-work na kami and then we started planning and then got married. Simula nung kinasal kami, doon talaga yung makikita namin yung blessing ni Lord na nagsimula talaga yung grace niya greater than our sins. Yun nga yung tawag namin after namin kinasal. Hindi naman sa mayaman kami ngayon, pero we can really say na compared before, life is better, di ba? Makakatulong kami sa pamilya namin. Tapos, mga gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Financially. Kahit paano. Yes. So currently, nandito kami sa Bagak, Bataan. Dito kami for 1 year and a few months already. Why don't you tell them what led us to this decision? Kasi sa QC talaga kami nagkakilala. Doon kami nagstay ng matagal and then we moved for a few months sa Pasig. Tapos nagbumalik kami ng QC. Tapos San Mateo kami for like 3 years yata. And then just last year, we moved here. Bakit tayo nandito ngayon sa Bataan? Malaki ang rason bakit kami nandito kasi nga gusto kong mag-aaral ng Bible School. So, yun talaga yung pinaka-rason. Inano ko siya na malaki kasi nga ang pag-commit sa gawain ng Panginoon, pag-commit bilang student, pag-aaral sa kanyang mga salita. Malaki siyang commitment para sa gawain, para sa akin, para sa Panginoon. So, yun yung pinaka-rason kung bakit napunta kami dito at masaya kami. Yes. Na nandito kami kasi nga maganda yung lugar. True. This actually started like a joke lang. Kasi parang nagiging biruan namin dati. Sinasabi ko sa kanya na, love, kapag nag-Bible school ka, sabihin mo lang kasi talagang susuportahan kita. Pero tinutokso ko lang siya kasi wala naman talaga sa isip niya dating mag-Bible school eh. In fact, umiiwas. Oo, umiiwas siya. He was like avoiding it. Maraming mga pastor sa kanya nung single pa lang kami, nag-i-encourage sa kanya na mag-Bible school. Ayaw niya talaga. Bakit nga ba? Ayaw mo nun? Mahabang story yan. So, may family, kasi ako, merong history sa family namin, papa ko pastor din. Parang ayaw ko nang ganon na ako pastor din kasi kung di nyo alam yung nangyari sa family ko, broken family kami. So, parang before bad testimony yung sa akin. Hindi naman na I respect sa workers ng Panginoon kasi pinagpaano yan sila ng Panginoon tinawag yan, pero medyo iba lang yung tingin ko kasi nga na-experience ko sa papa ko. Yours was like a different story. Iba yung na-experience ko sa dapat talaga na ma-experience ng tao bilang isang anak ng pastor. So negative yung naging impact sa amin. Though sa family naman talaga namin majority, 4 kami magkapatid. 2 ng pastor, pangatlo na kung makatapos ako, pangatlo ako. So parang di naman naging negative talaga kung tutuusin. Yan din naging ending niya. Doon din pala kami pupunta. So natagalan, I've worked with different companies. Napunta pa ako ng Saudi Arabia. Work ako doon more than 3 years para mag-explore at makatulong sa gawain financially at maka-provide sa family. Yun. Tapos, ayun nga, hindi naman talaga namin nababanggit dati kasi parang para sa amin, even though you become a worker or not, parang pareho lang. Ang importante na nagsiserve ka sa Panginoon. Parang bigla na lang talagang dumating na lang din sa'yo, no? Yung, naging decision at
Sabi ko nga, kung sa isip ko naman, kung mag-decide siyang mag-church worker, he has my full support. So, kaya kami nandito ngayon. At God has been using us for the ministry here in Yes, Bagak, yes. in Bataan. Yun nga, naging muna siya, nag-work muna siya abroad for 3 years before pa nakapag-decide na Kasi Nag-Bible school. babalik na sana ako. Talagang, ang usapan kasi talaga namin, 2 years lang. Yeah. Nakiusap na ako sa kanya kasi medyo maganda naman yung work ko doon. Nakiusap ako sa kanya na magdagdag ako ng 2 years. So, nung pangatlong taon, umuwi ako, doon namin napagdesisyonan na hanggang doon na lang. At Well, medyo pa yung decision niya, parang on and off kasi nga, maintindihan mo naman kasi being the head of the family. Parang gusto niya na mag-provide financially. Ako naman kasi, pagod na akong long distance relationship. Tsaka hindi talaga namin long-term plan na maging ganon yung setup natin. Kaya, nung iniisip niyang bumalik or mag-extend, parang medyo nagtatampo ako kasi nga, na-extend na nga tapos i-extend pa uli. Ano na lang mangyayari, di ba? Lumalaki si Nate. Kaya yon. We are very thankful to God na ito yung He led us to this decision at wala kaming pinagsisisihan. Masaya kami. What's the biggest struggle we've overcome so far as a couple? Siguro yung para sa akin walang masyadong malaking struggle para sa atin. Pero kung meron man siguro hindi malaki na na-overcome na natin. Yung pagdesisyon kung saan tayo titira para sa akin. Kasi before talagang gusto ko doon kami tumira sa side ko sa Leyte. Kasi para sa information ng lahat, ako ay galing sa Matlang Isabel Leyte. Doon ako lumaki. At gusto ko na doon ako magstay kasi nga yun yung may mga may mga negative naman siya doon na bagyuhin daw. So talagang di kami magkasundo. Tapos doon gusto niya rin sa probinsya nila. Doon taga Davao siya. Ikaw naman niya maayaw doon. Ako naman yung Ang naging kasi namin, ang naging criteria namin kung saan kami magse-settle down yung medyo malapit sa nature, malapit sa dagat kasi lumaki ako malayo sa dagat so feel ko yung struggle na pupunta lang sa beach. It would take 2 hours pa bago makapunta doon. So gusto ko sana malapit kami sa dagat. Kaya lang yun nga yung kwento niya na medyo bagyuhin doon sa Leyte kaya. Doon sa Leyte, maganda rin dapat sana kasi nga malapit sa dagat, malapit din sa bukid. Yun nga lang bagyuhin yung work niya kailangan stable yung internet. Yes. Kailangan hindi siya naapektuhan sa mga calamity kasi nga freelance. Kaya negative sa kanila din parang pero na-overcome namin kasi nag-come up kami nung pumunta lang kami dito sa Bagak Bataan realize namin na napamahal kami napamahal kami sa Bagak sa lugar. Sa lugar kasi meron siyang dagat, malapit sa bukid, may mga maganda yung nature dito. Kumbaga yung criteria nung niya lahat. Niya. Tsaka ang kagandahan, neutral siya. Hindi sa amin, hindi sa kanya na lugar. Bali, nasa gitna at siya. At malapit sa Manila, kahit pa paano. Probinsya para malapit 3 to 4 hours Manila. na Manila ka na. Ako naman yung biggest struggle para sa akin, yung talagang after natin pinanak si Nate, medyo nagkaroon tayo ng malaking adjustment noon for a few months din. Hindi naman ako diagnosed, pero feeling ko meron pa rin na akong postpartum depression kahit pa paano noon. I remember there was one time na parang nag-aantayan kaming sinong unang pumulot kay Nate kapag umiiyak siya. Tapos minsan nakatunganga na lang ako. So, yun yung para sa akin yung pinakamalaking struggle na overcome namin as a married couple. Let's talk about long distance relationship. Kasi maraming couple ang naghihiwalay dahil sa long distance relationship. Yes, because it's really not easy, 'di ba? Very challenging siya, mahirap siyang i-maintain kasi hindi kayo nagkikitaan Walang physical contact ba? Hindi yung kung kailangan mo mang i-comfort yung tao, you have to use your words.
Yung ganon, di mo siya pwedeng yakapin or kaya itap sa likod, ganon. Ano masasabi mo sa 3 years na long-distance relationship natin? Sa usapan na yan, talagang bundok yan. Hirap akyatin. So, nakarelate ako sa karamihan before, parang sabi ko, ay, napakabilis naman ito. Mag-give up, Yeah. ano lang. Pero nung doon na ako sa ibang bansa, lalo na may anak ako, ang hirap mahiwalay. So, kaya bumibilib ako, na-realize ko napakagaling ng mga parents natin before or yung mga nag-abroad na sulat lang, telegrama lang yung yung wala pang internet. Napakagaling. Na-maintain nila ang relationship nila na mainit pa rin sa kabila ng sitwasyon. So, sa amin naman, we're so blessed na sa panahon ngayon ay may internet na. So, yun talaga yung nagsisindi para magliyab pa rin ang love, ang relationship ng mag-asawa para sa akin kasi ang laking bagay ng internet sa bawat isa. Yeah. Lalo na sa mga nag-work abroad. Pag napagod ka, kahit papaano, napagod ka sa work, pag uwi mo, tatawagan mo lang yung asawa mo, makita mo yung anak mo nang umingiti. Talagang laking bagay. Kaysa naman dati na walang walang sulat-sulat lang. Walang internet. Mahirap i-maintain kasi nga marami ding influence sa labas na talagang si Satan hindi yan titigil para sirain ang ating relasyon bilang mag-asawa kasi gawain niya yan. May mga temptations, mayroong mga bulong, mayroong mga ganito, ganyan. Pero bilang isang Christian, kailangan mo talagang maging babad sa salita ng Diyos sa panahon ng malayo kaysa isa't isa kasi you can trust yourself sa mga ganyang panahon. Kahit pa sabihin mong matatag ka, matibay ka, you really love your partner, talagang sabihin mo na di ko kayang iwanan, di ko. Pero pag nandun ka na sa malayo at di mo na sila kasama, dun masusubukan yung kakayanan, yung paging faithful mo sa iyong partner, which is dapat ma-overcome. Marami kasi akong mga workmate na talagang naghihiwalay dahil sa either sa relationship, long distance. Either yung babae ang nasa Pinas na nagluloko or yung isa na nasa ibang bansa na lalaki nagluloko. Wala na kasi ngayong lalaki lang nagluloko. Yeah. Pati babae, pantay-pantay na ngayon. Nasa sa inyo yan, kailangan talaga ng magandang communication, frequent or constant yung pag-uusap ng mag-asawa. Before, nagpe-pray pa kami niyan ni Lynn habang nagtatawagan. First month ko doon talagang napakahirap. Di mo masyadong kilala yung mga kasama mo. Mag-adjust ka tapos wala pa yung pamilya mo. Pero habang tumatagal, matututo ka naman. So, yun lang talaga pagtitiwala sa isa't isa, consistent yung communication. Tapos si Lord talaga yung maging sentro nyo sa relationship nyo para magpatuloy yan at di yan masira. Ikaw, ayun. Yung sinabi. Okay lang. Yun nga, talagang very thankful tayo kasi yung technology ngayon is may lamok kasi. Yung technology ngayon, na siya, anong tawag dyan, maganda na siya. Kasi hindi ko alam kung papayag ako kung walang internet. Kaya nga, kahit na medyo mahal siya, medyo mahal kasi doon 'di ba yung monthly mo binabayaran. Mas mahal kaysa plan dito. So, talaga you have to compromise that. You have to give that up para makapag-usap kayo unlimited. Talagang naglalaan kami ng oras para sa isa't isa nun. Kasi kung hindi mo yun gagawin, talagang mahihirapan yung relasyon nyo mag-survive. So, minsan pag nasa trabaho siya, na tumatawag siya, or kaya pag nasa biyahe pa uwi or papunta, minsan pag nasa bahay na rin, pag nakauwi na, sa villa pala ang tawag doon. Pag nasa villa na, ako din, nag-compromise din ako sa oras ko. Kaya dati talagang isa lang yung work ko. Yung the rest of my time is spent talking to you and also to Nate. So yun. Talagang hindi lang sarili naming effort, kundi with God's help din. Kaya namin siya na-overcome. What do you think is the number one reason why couples fight? Number one? Marami akong naisip. Pinaka-common na reason ba't nag-aaway ang couples? Jealousy. Bakit? Kasi siloso ang tao Siloso ang tao, lalo na pag yung lifestyle ng mag-asawa ay parang, example, you both are working. Marami kayong nakakahalubilo, so hindi maiwasan yung mga ganun, pagsiselos. Financial din.
True. Money. Money. Parang mas mataas, mas number one nga ang money sa mga pinag-aawayan ng mag-asawa. Pag walang pera, magulo ang buhay. Yun yung naitatak na kasi sa puso't isipan ng tao. Kaya dala-dala which is na. not good. Ako naman, expectation siguro. Kasi kapag meron kang in-expect sa partner mo, tapos hindi niya nagawa, kasi hindi ka naman vocal sa kanya, hindi mo sinabi. Parang in-expect mo lang na maintindihan niya na kaagad. Doon na nagsisimula yung misunderstanding. Kasi Kulang ng communication. hindi na-meet ng partner mo yung expectation mo eh. So, magsisimula ka na magtampo, magsisimula ka na magdabog, ganyan. For example, sa love language, ganyan, di ba? Tayo medyo medyo gusto ko yung sinusurpresa, pinopost-post, ganyan dati. Ganyan. Hindi ako, hindi. Ikaw, iba din yung yung love language mo. So, medyo nagtatampo ako nun kasi nga I was expecting that he would post something about me, and him not posting makes me feel na hindi niya siguro ako love or hindi siguro siya proud. Pero yun pala, iba lang talaga yung way sa pag-express mo ng love language mo. So eventually, I changed my expectation and then mas naging okay siya. Hindi na tayo nagkakatampuhan tungkol dyan. Can you say that we are a happy couple? Siyempre. Happy. Happy na lang. Happy na lang. Happy eh. We're so blessed kasi nga napakabuti ng Panginoon sa atin at saka satisfied tayo sa nangyari sa buhay natin. I mean, kontento yung salitang yun. Yun kasi yung pinaka-word na kailangan meron kayo para maging happy. Hindi naman na happy lang kayo kasi marami kayong pera. So, malungkot hindi na kayo happy dahil medyo kulang-kulang kayo financially. Ang pagiging happy ay nasa attitude ng isang tao. Kung kontento ka, kung anong meron ka, masaya ang tao. Kontento ka kung anong natanggap mo sa araw-araw. Kung may goal ka man, you must strive hard para makamit yan. Pero dapat laging pakaisipin na ang pagiging happy ay nasa sarili mo yan. Nasa sarili. Mindset. So, Masaya ako na sa nangyari sa buhay ko kasi nga alam ko si Lord ang may akda nito eh. Ikaw? Ako, masaya ako. Masaya ako sa atin. I can say that we are a happy couple kasi nagkakaintindihan tayo eh. Nagkakaroon tayo ng kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan, hindi katulad dati na sobrang tagal bago mo ako sa UN. Medyo kahit paano nakakapag-adjust na ako sa part na yun. Matagal ba ako manuyo? Inanuyo ako agad? I mean, matagal mo akong suyuin bago ako maging okay. Yan, ma-pride ako sobra dati, no? Hindi ko masabi. Yan. Tapos ngayon, medyo nakakapag-adjust na rin ako kahit paano. Dati hindi ako nag-apologize first. I wait for you. That was before we got married. Ngayon, medyo kahit paano. Ako yung laging sumusuyo, siya na may kasalanan. Grabe. Ayan. Ngayon, pag feeling ko may mali talaga sa akin, marunong na ako mag-apologize. Saya tayo kasi pareho tayong gusto lang ng simpleng buhay. Yun yung maganda, no? Gusto namin yung mapayapang pamumuhay lang, simple lang, kasama ang aming anak at mga anak pa na darating sana, Lord. Ayun, kaya yung successful relationship na meron tayo, hindi lang because of our own efforts, but also with the help of God. Last thing is, let's talk about ministry. Ministry and God as the center of our relationship. Tama yan. Totoo yan sa testimony, yung takilang testimony, buhay ng yung mga magulang. Nagbi-ministry kahit matatanda na. Masaya ako na doon din tayo papunta. Short lang kasi ang life ng isang tao. So, yung mga material na bagay ay makakamit naman yan eventually at dahan-dahan. Pero kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon ay kulang ang lahat. So, this life must be give back to the Lord. Dapat ibalik sa Kanya to kasi hindi naman tayong nagmamayari nito. Ang wealth ay makakamit yan, makukuha yan. Ngunit ang price, ang gantimpala doon sa langit, yung eternity kasi yung dapat pagtuunan natin ng pansin eh, hindi yung mga bagay na dito lamang sa mundo. Yun yung kailangan nating bigyang pansin. Masaya ako na tayong dalawa ay
nagsiserve sa Panginoon na walang pag-alinlangan. Kasi ang hirap ng mag-asawa na iba-iba yung nyo, gusto sa buhay. Ang isa, gusto mag-serve sa gawain ng Panginoon. Ang isa naman, gusto lang magpayaman dito sa mundong ibabaw. Hindi maganda. Kailangan talaga na ibigay natin. No? Para sa akin, ang pinaka-layunin ko dito, yun din ang layunin na Apostle Paul. May bahagi ang kanyang ang mabuting balita. Kasi nga, ang buhay natin ay maiksi lang. So, ngayon natin masabi sa ganitong panahon, pandemic, na napakahirap ng buhay. So, walang exemption. Mahayaman, walang pera, pare-pareho ang ating dinadanas. Yun lang yung living proof na ang pera ay walang magagawa. Yeah. Diba? Dito mo sa ganitong panahon na kahit gaano ka kayaman o ano ka ngayon, ngunit kung binigay mo ang iyong buhay sa gawain ng Panginoon, yan ay maglalast forever sa eternity. Doon sa langit. I'm happy na nandito tayo sa Bagak para magsilbi. In support to what you said, no? Sabi nga, is only one life. It will soon be past and only what's done for Christ will last. So, when the judgment day comes, and we will all face God, Jesus, we will be judged based on the things that we've done here on earth, and we will be rewarded based on our motives. Naniniwala pa rin ako na your family is your first ministry kasi kung maganda ang pamilya na meron ka, parang yun na yung magsasabi sa kapitbahay mo eh. Yun na yung magsasabi sa mga kakilala mo na, oh, they must be doing something different kasi mukhang matiwasay yung pamilya nila, yung pagsasama nila, ganyan. I still think that we should not neglect our family just to do the ministry, just to do God's work. That's why you spend time, you have devotion, and you teach your kids about God's word and growing up in grace. Kasi para eventually, ganun din yung gawin nila sa mga pamilya nila pag meron na silang sariling pamilya. And then from there, once you've established your ministry with your family, then you can go out and reach out to other people. Yon. It's very important din na nakikita nila na talagang dalawa kayo, lalo na as a couple, nagsiserve together. Kasi yun pa lang, yung ginagawa nyo pa lang na yun, na nagkasama kayong gumagawa sa gawain ng Panginoon, becomes testimony na. Testimony na agad sa kanila na God is doing something good in these people's lives kasi nagsiserve sila together. Which is very good sa atin kasi sa wakas, we were done with the long distance relationship part, and then we can eventually just focus on the ministry and our family, and then God is really great. Binless niya tayo para magawa natin yon at the same time. So if there's number one advice that you can tell other married couples, what would it be? Patungkol sa relationship, kailangan talaga nila na both sila ay may Kristo sa buhay. Kailangan si Lord talaga yung maging center sa life nyo. So marami na tayong nakikitang example like this, si Lord ay nasa top, kayong mag-asawa ay nasa triangle, kayong mag-asawa ay nasa parehas na gilid. Once na parehas kayong lumalapit kay Lord, parehas kayong lumalapit sa bawat isa. Parehas niyong lalapitan si Lord, parehas kayong lalapit sa bawat isa. So once na si Lord yung naging center sa relationship nyo, siya yung author ng marriage. So, siya ang nagbigay siyang author ng peace sa family. Peaceful ang gawain, peaceful ang pagsasama bilang mag-asawa, bilang parents at mga anak. At pangalawa, constant communication talaga sa mag-asawa. Hindi pwede yung sign language sa mag-asawa. Kailangan pag-usapan talaga. Yun talaga yung pinaka-key. Kasi once na, naintindihan ko na yan. Meron kasing ganun na madalang nag-uusap. So, mapupunta siya sa misunderstanding. Kasi hindi nyo sinasabi, dapat vocal talaga kayo. Mag-asawa na nga kayo. Dati, hindi kayo matigil-tigil sa ka-text, ka-chat sa bawat isa kahit patulog na. Hating gabi na. Ngayon tuloy na mag-asawa kayo, di kayo masyadong nag-uusap. So, kailangan andun pa rin yung pag-uusap bilang mag-asawa. Sabihin mo sa kanya ang andyan sa iyong puso at isipan. Ideas. At ganun din siya sa iyo. No? Mga papa, simulan mo para susunod yung asawa mo at mga anak niyo. Maganda kasi yung maging kayo, vocal sa bawat isa.
Kasi wala naman, sabi ko nga sa kanya before, kasi siya din, di siya nagsasalita. Pag Pag nagtatampo. nag-aaway, nagtatampo. Sabi ko, anong problema? Kasi kami mga lalaki, di kami manghula. Sabihin yung issue para mapag-usapan natin. Hindi yung lalaki kasi minsan insensitive yun eh. Parang Hindi kayo sanay sa yung cues na yung action. Kailangan talagang verbal. Sabihin nyo na kasi ba't nyo pa yan pa action yung pagkagalit nyo sa amin, anong issue natin para mapag-usapan agad, di ba? Sabi nga sa Bible, don't let the sun go down before upon your wrath. So, wag nyong hayaan na ang araw ay matapos at di nyo pa na-solve ang problem na meron kayong mag-asawa. So, kung may issue konti, pag-usapan agad, solusyonan agad. Mag-usap kayo kung paano ba hindi na maulit. Kasi wala namang perfect na couple, wala namang perfect marriage. Pero pag si Lord at may constant communication kayo, mag-asawa, kayang-kaya yan, mga kaibigan. Ayan. Ikaw. Ako siguro, talagang talk to each other, don't just expect. Kung meron kang ine-expect na gawin sa'yo ng partner mo at feeling mo hindi niya nagigets, it's okay na sabihin sa kanya yon kasi bakit mo pa isisekreto, ba't mo pa papahula sa kanya yun nga, mag-asawa na kayo so you have all the right to tell him what you have in mind. Actually, in defense of sa ladies, kasi minsan pag nagagalit kami, parang ako. Kaya ako tumatahimik kasi baka meron akong masabi na hindi ko dapat sinasabi ngayon. Nasabi ko lang dahil galit ako, ganyan. So, yun. I'm working on that at medyo nakakapag-open ako ngayon. Tapos, yung expectations talaga, it's important that you base it on your partner's, yung pagkakakilala mo sa partner mo ba? Capability. Oo. Kasi, may mga bagay tayong ine-expect na hindi naman pala nila alam or hindi naman pala kayang gawin. Oo. Kaya nga sinabi ko na yung love language talaga, it's important that we know that too. Kasi baka gusto mong bigyan ka ng mga bagay-bagay kasi receiving gifts pala yung love language mo, pero siya pala, quality time pala yung niya. So yun din yung ine-express niya sa'yo. Anything can be discussed. It's very important that you don't keep secrets on each other. Yes. And if there's one person that you would consider your best friend, it should be your partner. It should be your husband or your wife. Yes, sir. Kasi, ayun, do not forget that God is the center of your relationship. It is God's design for couples to have a healthy relationship, a happy married life. Yeah, married life, even sex life. Do not underestimate the importance of having a good sex life. Great sex life. Because it makes relationship even more intimate. So yun, ang masasabi ko. Thank you for your time today. Last na to, di ka na makakaulit. Salamat. At salamat din po sa inyong pakikinig sa aming episode today, which is about us, relationship, and marriage. I hope that you all have a good day and God bless us all. Yes, sir. Bye. Bye-bye. Hope you enjoyed today's episode. Sign up to my newsletter so you're notified of my next podcast at www.abovepreciousrubies.com or follow me via Apple Podcast or Spotify. Today's Bible reading is found in 1 Corinthians chapter 13, verses 4, 6, 7, and 13. Love suffers long and is kind. Love does not envy, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love.